balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado, mga ka-issue. Araw po ng Sabado, September 26 na po tayo, 2020. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-issue, ha? At siyempre, good morning po sa lahat ng mga miyembro ng Opti, ha? Opti Marketing. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-issue, ha? At siyempre, doon po sa ating mga kawani at mga taga-signal, ha? Ang ating pong masipag na sales supervisor at operation supervisor na rin at the same time. Walang iba kundi si Joven Dadia. Okay? Dadia. Okay? At siyempre sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, magandang umaga po. Siyempre ay doon po sa mga issue balita chapters natin sa buong Pilipinas. Unang-una na po dyan ang ating mga kaibigan at mga issue balita patrollers na taga Bagumbong, Hala Rizal. Good morning sa inyo dyan. Magandang umaga. At siyempre sa ating issue balita chapter, yun po yung sa Bicol, yung ating Bicol chapter. Magandang umaga po, Diyan sa mga taga Bicol, marhay na aga sa Indong Gabos, mga ka-issue, siyempre sa pangunguna po ng ating masipag na news correspondent, walang iba kundi si Jim Lagan, ang ating issue balita patrol number 14. Siyempre ang urago ng Kabikulan, mga ka-issue, At siyempre, ngayong araw na ito, mga ka-issue, marami po tayong tatalakayin, At good morning nga pala, sa mga taga 1701st Ready Reserve Brigade, sa pamumuno po ng Brigade Commander, sa ating sinasaluduhan po natin to dahil talagang makisig at talagang action man. Walang iba kundi si Colonel Nestor, Colonel Nestor po yan, Nestor Pedro, ayan. Kaya ito pong si Colonel Pedro kasi, mga ka-issue, isa pong action man. Talagang, siyempre, ito po, kaya sumasaludo tayo rito. Sila po yung tagapagligtas at siyempre, sila po yung nagbibigay at proteksyon, sa ating mga kababayan pagdating po dyan sa kasi ito po yung ating Ready Reserve Brigade, Okay, magandang umaga sa inyo dyan. At syempre, sa lahat po ng mga taga Port RCGJ, good morning po. Sa pangunguna naman po ni Colonel Romulo Satparam, good morning sa inyo dyan, At syempre sa mga taga Caloocan City, dyan po kay Miss Annabel Balasbas, at syempre po kay Parin Joel Nuevo, ang may-ari po ng Dan Anjos Bakery, na gumagawa po ng mga masasarap na tinapay. At good morning din nga po pala dyan sa mga taga Bangyas, Kalawan, Laguna. Magandang umaga po sa inyo dyan, At sa lahat po ng ating mga news correspondents at mga issue balita patrollers na patuloy po sa pagkalap ng mga balita para maihatid sa atin, Kaya doon po sa ating mga ka-issue,
Welcome po sa ating palatuntunang issue balita. Dito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Issue balita. Issue balita. At syempre mga ka-issue, ngayon po ay napakarami natin tatalakayin. Mga balita at mga, syempre, ito po yung mga maiinit na balita. At syempre yung mga napapanong issue, Issue balita. Katulad po nito, narito po ang mga ulo ng ating mga balita. 31 lalawigan po tinamaan ng African Swine Fever. Issue. Ito yung malaking problema ng ating mga mga kababayang may mga piggery. Talagang kapag dinapuan po nito, kawawa naman. At isa pa po sa issue natin, itong COVID-19 vaccine para po sa mga bata mahuhuli. Ayon po yan sa DOH o sa ating po nga Department of Health, mga ka-issue. At syempre, ito pa po mail voting po para sa mga senior citizens. Itinulak. So, yun. Kaya yun po ay kasi alam naman natin, ang mga senior citizens kasi ay hindi po natin pwedeng pabayaan. Dahil kung wala sila, wala tayo. Ayan. At parusa po sa mga nambabato ng mga sasakyan. Approve na po sa committee. O yun, kaya yung mga nakakaperwisyo, yung mga mahilig pong mambato, kasi hindi lang mga bata ang nambabato pati na po yung mga yung mga under sa impluwensya ng droga. Yung po yung mga malimit na gumagawa, trip lang yan kasi yung mga binabato nila ano bang kasalanan yan? Hindi nga nila kilala yan Okay, yan po ang ulo ng ating mga balita. At mamaya ng konti, makalipas lamang po ang ilang paalala, bibigay po natin ang kompletong detalye ng mga balitang yan. Kaya wag po kayo alis, kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince ng brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Prince ng brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At mamaya ng konti, ang tabayanan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers. At syempre doon sa ating masipag na issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Kaugnay po doon sa lead sa pumatay po sa construction worker sa bayan po ng Sursugon.
na yung pong kapitan na tinamaan ay pumanaw na. At syempre, 26 na miyembro po ng New People's Army at mga supporters sumurinder po sa bayan ng Masbate. Okay, ang detalye ng mga balitang yan mga ka-isyo, at tabayan po natin sa pag-ulat ng ating issue balita, patrol number 14, ano? At ngayon mga ka-isyo, narito na po ang kompletong detalye ng ating pong mga balita. Nasa 31 mga ka-isyo na lalawigan sa bansa ang tinamaan po ng African Swine Flu. Ano? Ito po yung mas kilala sa African Swine Fever, no? At ang mga alagaing baboy, mga ka-isyo. Kaya nakakaawa naman yung ating mga kababayan na may-ari ng mga piggery, lalong-lalo na po yung mga maliliit na nag-aalaga lamang ng baboy. Kapag dinapuan po nitong African Swine Flu o fever, ay talagang inuubos ang kanilang mga alagang baboy. Dahil dito mga ka-isyo, sinabi po ni Dr. Ronnie Domingo ng Bureau of Animal Industry na maaari pong magkaroon ng kakapusan sa supply ng pork products sa bansa dahil po sa ASF. Niliwanag naman po ni Domingo na hindi naman po buong lalawigan ang may ASF, kundi kalat-kalat lamang ito. Kaya doon po sa ating mga kababayang may alagang baboy, agapan na po natin ang ating mga baboy. Pag sinabi po nating 31 probinsya, hindi naman po sa lahat ng bayan o barangay doon ay mayroon. Yun. Kaya ibig sabihin, hindi po lugar-lugar lang. Kalat-kalat po yun. Pahayag po ni Domingo. At malaki naman po ang paniwala ni Domingo na ang African Swine Fever ay kumakalat dahil sa bintahan ng mga hotdog at iba pang processed meat, mga ka-isyo. Issue Balita. At kung kukulangin ang Metro Manila sa karne ng baboy, ay maaaring pagkunan ang Visayas at Mindanao. Okay, pagka ganun, hindi na masyadong sariwa, no? Kasi manggagaling na po ng Visaya at Mindanao. Mapira lang, buhay na ibibiyahe, ano? Para po punan ang kakulangan ng pork demand sa NCR o National Capital Region. Ang African Swine Fever po mga ka-isyo ay partikular na tumama sa Luzon. Alam naman natin mga ka-isyo kasi marami po tayong mga kaibigan na talagang ito po yung may mga yung pong may mga alagang baboy o yung pong may mga piggery na sa ngayon po ay talagang naghihimutok dahil po sa sila ay tinamaan ng African Swine Fever, no? Kaya kinakailangan po siguro maagapan natin kaagad yan ay sagunin kaagad doon sa inyong mga veterinary doctor o mga technician, Okay, dako naman po tayo sa usaping sa isyong COVID. COVID-19 po, yung vaccine para sa mga bata. Mahuhuli daw po ayon po sa Department of Health. Inamin po ng Department of Health o DOH na mahuhuli
mahuli pa pong i-develop ang mga bakuna kontra COVID-19 para po sa mga bata. Dahil po kailangan munang matiyak ang pagiging epektibo nito at kaligtasan kung sa mga matatanda o adult. Issue balita. O yung pong mga nakakatanda ang unang bibigyan nito. Kaya huli na po yung mga bata. O kaya lang, dapat po ang mga bata talagang atin pong pag-iingat. Dahil mahuhuli po yung kanilang vaccine, ano? Kumpara po doon sa mga vaccine ng mga adults. At yun po yung yung mga clinical trials para po sa COVID-19 vaccine. Ano? Na ang bata nga po ay mahuhuli. Bilang paglilinaw, ipinaliwanag po ng kagawaran na 4 na phase ang pagdidevelop ng bakuna. Una po rito ay ang pre-clinical o yung pong pagsubok sa bakuna sa mga daga o mga unggoy para po makita ang immune response ng mga tao. Issue balita. Ikalawa mga ka-isyo ay ang phase 1 na ibibigay ang bakuna sa mga maliliit na bilang ng tao. Issue balita. Halimbawa, 10%, no? Sa 100 tao, 10 lamang muna. Para po masubok kung ligtas at ikatlo po. Kumbaga ito po yung ikatlo. Ang phase 2 kung saan po ibibigay ito sa mga sa 100 tao. Yun po ay 10% pa rin. 100 tao sa bawat 1,000. Para po makita ang pagiging epektibo at matiyak ang tamang dosage at makita ang nais na epekto. At ika-4 ay ang phase 3 mga kaisyo. Kung saan po ibibigay ang bakuna sa mga maraming bilang ng tao. O yan po yung sa pangkalahatan na. Unang pagpapahayag po ng pangamba ang health expert. O ito po, nagbigay ng pangamba ang health expert ng Emory University of Medicine sa Atlanta mga kaisyo. USA po yan, no? Sa Amerika. Dahil po sa wala pang isinasagawang vaccine trials po para sa mga bata. Kaya sinabi po ni Dr. Evan Anderson, yun po yung si Dr. Evan Anderson mga kaisyo, na maaaring magdulot ito ng dagdag na panganib sa mga bata. Lalo na po at yung pong aabutan muli ng pasukan sa 2021 na wala pang bakuna para po sa kanila. Okay mga kaisyo, mas marami pa pong mga balita at mga impormasyon sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrance, Carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna.
At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden. Nagbabalik ang Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, Carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at maraming... Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Issue Balita. At mail voting po sa senior citizens. Isinulong po sa Kamara ang voting by mail para po sa mga matatanda sa darating na halalan sa 2020 sa susunod na butuhan, no? Sa susunod na eleksyon, mga ka-isyo. Sa House Bill 7572, mga ka-isyo, na inihain po ni Marikina 2nd District Representative Estelia Gimbo, na nakasaad po sa panukala sa panahon po ngayon ng pandemya ang mga senior citizen. Kaya pwede pong gamitin ang mga private courier. Ito po yung mga private courier services para po sa mail voting. Ayon po yan kay Kimbo, mga ka-isyo. At napapanahon ito, lalo na po ngayong posibleng tumagal ang pandemya. Sinabi po ni Kimbo na ginawa na rin ang mail voting para po sa OFWs habang nagkaroon po ng ganitong voting by mail sa South Korea. At naging matagumpay naman po. Kaya pwede na rin po itong gawin sa Pilipinas. Tinatayang abot po sa 9 million ang mga senior citizens ang nakatala sa Comelec. Okay. At ito pa po parusa po sa mga nambabato ng mga sasakyan. Aprobado na po sa committee. Inaprubahan na po sa committee ng mababang kapulungan ang panukalang batas na magpapataw ng kaparusahan sa mga mambabato sa mga dumaraang sasakyan sa mga lalawigan. Siguro na-experience na ito ng ating mga kababayan. Marami po kasi mga probinsya na may mga nambabato, lalo na po dyan sa expressway. Minsan po may mga napaulat na may mga nambabato po dyan. Sa House Bill 2946 na ipinasa po ng committee o na Justice at iniakda po ni na 1st District Ilocos Norte Representative Ria Cristina Pariñas at probinsyano ako, party list, na si Representative Rodi Cesar Pariñas. Binanggit po ang mga
inihahagis sa mga sasakyan gaya po ng itlog balita, at dumi ng tao na nagdudulot po ito ng paglabo ng paningin ng mga driver na humahantong po sa sakuna o aksidente. Gayunman mga kaisyo, ito po mga pambabato ng matitigas na bagay gaya po ng bato, hollow blocks, bote, issue balita, kahoy, bakal at iba pa ay isinulong po sa panukala sa gitna na rin po ng maraming insidente o aksidente ng mga pambabato sa mga sasakyan, particular po sa mga highway na nagdudulot po ng pinsala sa mga lula nito at maging sa mga sasakyan. Ang mga lalabog po, yung mga lalabog po, sakaling mapagtibay ito, issue balita, ay kulang pa po o kulong po ng 25 taon. O, kaya mag-isip-isip kayo yung mga mahilig mag-trip. Makukulong po ng 20 taon at multang 100,000 piso. Kabilang po ang kasong sibil kung nasawi ang sakay ng behikulo issue na hinagisan po ng anumang bagay. Yung nasugatan ang sakay at kulong po ng 5 taon pagka nasugatan yung sakay at may multa pong 15,000 piso bukod po sa kasong sibil at pagpapagamot sa mga nasugatan na lulan po ng binatong sasakyan. Okay, yan po ang ating mga balita. At siyempre, yan po yung mga napapanahong issue natin, mga ka-issue, balita, Okay, tayo po ay magbabalik, mga ka-issue, Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Mga kaisyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At magandang umaga pa nga pala kina Maring Jane Moiga. Good morning pare at more power. God bless. Okay, ganun din sa'yo Maring Jane Moiga. At syempre, Issue balita. marami po tayong mga marami pong mga mensahe mula sa ating mga viewers at mga listeners. Sabi po niya, ito po si Chill Daso Bulan. Good morning po Sir Dan Abrera. Likewise, good morning din sa iyo. Chill Daso Bulan. At kay paring Leo Mercado Laurel. Good morning sa iyo dyan, paring Leo, Sabi po niya, good morning, paring Dan.
God bless you always. Yan. Okay. Thank you. Likewise, paring Leo. Issue Balita. At mula naman po kay ito yung mga taga natin, taga Issue Balita Bicol Chapter. Good morning sa inyo dyan. Sa pamumuno po ng ating masipag na news correspondent kay Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. At siyempre sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon, kay Mama Mercedita Ting, at kay Pastor, nanonood din pala si Pastor Ron, at siyempre magandang umaga po kay Pinro, sa ating kaibigan sa DNR. Siya po yung Pinro ng Laguna. Siya Mr. Ronilo Salak. Maganda umaga sa iyo, Pinro, At kay Miss Rodora De La Torre, magandang umaga. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon, at nakikinig. At siyempre sa lahat po ng mga taga Bangyas, yan po sa Kalawan, Laguna, mga ka-isyo, At antabayanan po natin mamaya ng konti, may mananawagan po dito sa ating programa, si Miss Ria Ortega ng Barangay Bangyas, dyan po sa Kalawan, Laguna. At antabayanan din po natin ang panawagan ni Ma'am Digna Katindig, isang senior citizen po yan. Pakinggan po natin ang kanilang mga hinaing, Okay, mga ka-isyo. Antabayanan na po natin ang mga pag-uulat ng ating mga news correspondents at mga masisipag na field reporters mula po sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan, At good morning nga pala, nagbigay din po ng mensahe si Ginoong Ramon Malbataan. Ang sabi po niya, good morning po Sir Dante at Sir Jack. Shout out naman po Sir Dan kay Nanay Esther, John, Nick at Ramon. Okay, maganda umaga sa inyo dyan, At siyempre kay Nanay Esther, kumusta kayo dyan, Ito yung mga taga Bay Laguna, Okay. So mga kaisyo, antabayanan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga Issue Balita Patrollers na patuloy po sa pagkalap ng mga balita. Okay. Okay. Pakinggan po natin ang pag-uulat, Buwi naman ang pag-uulat mula po sa Kabikulan. Lead daw po sa pumatay ng construction worker sa bayan po ng Sorsogon. At yung pong kapitan na nasugatan ay pumanaw na. Okay. Ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 14. Issue Balita Report. Dagan. Okay, good morning sa iyo, Jim. Magandang umaga. Go ahead. Magandang umaga, Sir Dan. May lead na ang mga investigador ng Donsol Police sa pamamaril sa barangay Tupas ng nasabing bayan kung saan patay ang 45 anyos na construction worker habang nadamay ang punong barangay ng San Ramon ay pumanaw na rin sa ospital. Kinilala ang biktima na sina Vicente Miserio Mandog at Barangay Chairman Wilfredo Umaw. Sa pahayag ni Hepe ng Donsol Police na si Police Major Arwin Distrocamento, paghihiganti ang posibleng motibo ng pagpatay sa biktima. Tukoy na rin nila ang dahilan na paghihiganti ayon sa mga opisyal. Ang target ng lone gunman na lulan ng motorsiklo ay si Makalindog at nadamay lang ang naturang kapitan
Lumabas sa investigasyon ng inangkas lamang ni Kapitan C. Macandog sa kanyang motorsiklo, subalit lingid sa kalaman ng mga biktima ay nakasunod na sa kanila ang gunman at pagdating sa sitio Mabinit, boundary ng Barangay San Ramon, ay saka sila pinagbabaril ng suspect. Bumagsak ang biktima sa lupa kasama ang motorsiklong, subalit nakuha pang tumakbo ng mga ito kahit mga sugatan na. Hinabol umano ng suspect si Macalindog at nang bumagsak ito sa lupa dahil sa dalawang tama ng bala sa kanyang katawan ay dito ginawara ng pita final o final kill ng 3 bala sa ulo. Pero hindi pa nakontento ang suspect, binunot nito ay nakasukbit sa baywang netak ng biktima at kahit wala na itong buhay, hinataw pa ito sa ulo. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 7 bastinong bala mula sa kalibre 45 na pistol. Samantalang ang kapitan umabaw ay naitakbo pa sa pinakamalapit na hospital. At noong Martes ay binigyan na ito ng buhay. Mula po sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Uragon, Kaiso, Jinyagan, Issue Balita, Patron number 14. Nagulat para sa J101.5, Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita, Patrol number 14, Jim Lagan, mula po sa Kabikulan, mga ka-issue. At antabayanan po natin yung pong mga mananawagan doon sa ating pong mga kababayan na nais manawagan ay welcome po kayo sa ating programa para po sa ganon ay maipaharating po natin sa ating mga kinauukulan ang inyong mga problema. Kaya welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Kung kayo po ay may mga panawagan at may mga reaksyon, ay pwede po kayong manawagan sa ating programa. Okay? At ngayon mga ka-issue, nasa linya po ng ating komunikasyon si Miss Rhea Ortiga ng Barangay Bangyas ng Kalawan, Laguna. Kaugnay po dito sa yung pong para daw po maimbestigahan o mabigyan ng investigasyon kaugnay po sa mga pamimili po ng pagbibigay ng form ng DSWD sa ating mga kababayan. Okay, pakinggan po natin ang ating papasukin po natin ang ating caller kay Miss Rhea Ortiga. Ma'am, good morning po. Hi, good morning po, sir. Yes, ma'am. Ma'am Rhea, ano pong maipaglilingkod? Ano po bang pwede nating maipanawagan? Hello? Form na pinamimigay po sa barangay namin. Opo. Ayun. Kasi po, sige po. Kasi po, nung una, namigay po sila ng SAP form. Sa isang form, naghahati po yung 3 pamilya. Okay. Pero, which is, hindi naman po tama. Bawal yun Yun nga po. Okay. Tapos, pili nga lang po yung nabigyan nila dun sa pangalawa. Nagbigay po kasi ulit sila ng pangalawa, pili lang po yung mga binigyan nila. Okay. Kaya po, nag-alma na po ako kasi po, nung pong nagbigay sila ng pangalawa, hindi rin po nila ako binigyan. Kasi po, ang dahilan daw po is, nasa abroad daw po yung asawa ko. Meron naman pong mga nasa abroad ang asawa na binigyan nila. Ayun. So, unfair naman yun para sa'yo, Miss Rhea. Opo. Tapos, nung nag-post po ako ng patungkol doon, tinawagan po nila ako. At sinabihan na gagawan po ng paraan mabigyan ng kalahati. Okay.
At saka po nananawagan na rin po ako sa DSWD na bakit po nauuna pa yung iba na nabigyan kaagad. Nakapag-cash out na po sila kumpara po dun sa mga PWD na may subform. Ayun. Oo. So, masyadong unfair naman doon sa doon sa ating iba mga kababayan, So, ito, alam mo, Miss Rhea, sa totoo lang, ang mga ganyan, nangyayari talaga yan eh. Ngayon, di ba, ang sinabi nga ni Pangulong Duterte, kapag nagkakaproblemang ganyan, ay talagang kinakailangan malaman nila, Kasi mayroon tayong barangay affairs dyan sa DILG. Kaya ito, paparating natin kaya sa chairman ng barangay affairs para kahit paano mabigyan ito ng aksyon at investigasyon. Kung bakit ganon, na kung sakali, alam mo kung itong nangyaring ito dyan sa Bangyas, malaking problema ito ng mga barangay officials yan. Kasi hindi sila sumunod doon sa tamang regulasyon at ipinatutupad ng ating pamahalaan, Sila mismo yung lumabag Ayun, tulad ng unang sinabi mo na yung isang form ay pinaghati-hati sa 3 tao ba? Opo, 3 pamilya po kami naghati-hati. Actually po, hindi po sa akin nakapangalan yun, doon po sa bayaw ko. Tapos, nakapangalan po siya sa bayaw ko, bali yung nakuha po ng bayaw ko, hinating po sa 3. Ayun. Tutuusin yan, bawal yun. Kasi, ang sinabi nga, lahat ng pamilya, kasi lahat naman apektado Ay katulad nito, nasa abroad nga ang asawa mo, hindi natin alam, baka hindi rin sumusweldo yun dahil minsan may mga problema rin yung ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa, Dahil dito sa pandemya. Opo, nag-lockdown din naman po sila Kaya nga O yun, unfair yan. Kaya dapat talaga mabigyan ng ng investigasyon. May isagawa ang investigasyon diyan para lumitaw ang katotohanan. At saka itong katulad niyan, yung iba kamo na nasa abroad. Nabigyan. Meron po. Opo. Nabigyan yung mga asawa nung nasa abroad. Pero ibig sabihin, unfair naman yan, Kung tutuusin, unfair po talaga. Hayaan mo, sisikapin nating matawagan yung barangay captain dyan, dahil dyan nga sa Bangyas, hindi lang ikaw ang nagre-reklamo. Nakatanggap din tayo ng ibang mga reklamo dyan, dahil naman doon sa ganyan ngang sistema. At hindi naman dapat na ganyan ang mangyayari. Dapat equal ang mga pagtingin nila sa kanilang mga kabarangay, di ba? Opo. Ay, sir, tsaka po dun sa, ulitin ko nga po pala, yung pong sa PWD, sa DSWD, sana naman po, yung PWD po, mauna po. Oo, priority sana dahil may kapansanan yan Oo. Opo, yung pong PWD, senior citizens, di ba po? Oo, dahil kung tutuusin kasi, yung may kapansanan, doble yung karapatan. Dahil bilang may kapansanan, walang hanap buhay, di ba? Tapos pandemya pa. Kaya dapat sana antimano, yun ang priority, Opo. Okay. So may mga panawagan ka pa? Yun lang naman po yung akin, yung sana po magkaroon ng linaw yung tungkol sa subform dito po sa lugar namin. Kasi po, para po, nung simula po kasi nung nag-post ako, marami na pong nag-message sa akin. Patungkol po dun sa subform na meron pong nabigyan na wala namang pamilya, hinata. Gusto ko lang po malinawan. Oo. Yun lang naman po yung akin. Oo. Yung pong malinawan, yung patungkol nga po dun sa subform dito po sa barangay namin. Alam mo, Miss Rhea, sa totoo lang, baka ito, yung nangyari dyan, alamin mo yung mga katulad nun, yung nabigyang yon, baka ito'y kamag-anak ng kapitan o nung mga ibang opisyalis ng barangay dyan. Malakas.
doon sa barangay. Kaya Opo, ganun. parang ganun nga po yung nangyari. Nagkaroon na po ng palakasan. Tapos, kung hindi ka magreklamo, hindi ka po mabibigyan. Bakit ganun? Yun ang hindi dapat. Hayaan mo, at sisikapin nating matawagan at makausap din yung panig ng mga taga-barangay. Ano? Pero unfair yan para sa ganyang pangyayari. Na dapat ay unang-una, tama yung sinabi mo, ang may kapansanan dapat mauna. Priority talaga sana yan. At saka mga senior citizens. Opo. Yun. At saka hindi pamantayan yung nasa abroad ang asawa. Dahil pare-pareho lang na nangangailangan. Ano? Opo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Miss Ria. May mga babatiin ka ba? Po, sir. Baka may babatiin ka. Hindi po, wala na po. Okay. Maraming salamat Sige. po. Okay. Miss Ria, maraming salamat at God bless. Ano? God bless po. Thank you po. Okay. Mga ka-isyo, narinig po natin si Miss Ria Ortega ng Barangay Bangyas sa Kalawan, Laguna. Nako, pagka ganito, talagang marami po ang magagalit, ano? Marami po ang magagalit at sana naman ay hindi po kayo nagkakaroon ng favoritism. Ay favoritism ang nangyayari dito. Minsan kasi doon sa ibang mga barangay na i-report sa atin, unang-una, yung pong mga dinadaan pa rin sa politika. Sino yung mga nakatulong sa kanila nung eleksyon, kay mayaman man yan, kay hindi man qualified yan, unang pang nabibigyan kaysa doon sa mga mahihirap talaga na talagang dapat tulungan ng ating pamahalaan. Ano? Kaya dapat itong mga ito magkaroon ng ng punishment o magkaroon ng kaparusahan dahil hindi po pwede yung ganyan. Nanunungkulan kayo, dapat maging fair kayo. Kung ano yung ibinibigay nyo doon sa iba nyong mga kabarangay, ibibigay din nyo doon sa iba ninyong huwag kayong mamimili. Ano? Okay. So, dapat naman ayusin nyo. Kaya yan mga ka-isyo. Sana ito po ay magagawa ng paraan at yan po ay maiimbestigahan ng ating barangay affairs ng DILG. Ano? Okay. May pag-uulat pong muli. Ang ating pong masipag na news correspondent mula po sa Kabikulan, mga ka-isyo. Kaugnay po dito sa 26 na miyembro po ng New People's Army ang nag-surrender. At yung pong mga kasama po yung mga supporters sa bayan po yan ng Masbate. Ang detalye po ng balitang yan ay ihatid po sa atin ng ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Jim, magandang umaga muli. Go ahead. Magandang umaga ulit sa Dan. Kabilang sa 26 na miyembro ng rebelde grupo ng NPA na ang taga-suporta nito ang voluntaryong sumurrender sa mga otoridad sa lalawigan ng Masbate. Sa press release ng 9th Infantry Division, Philippine Army, kasamang ibinasa ng mga rebelde ang kanyang mga armas sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Contact at sa committee ng ICAP o Enhanced Comprehensive Integration Program. Kabilang sa sumuko ang 4 na high-powered firearms at 28 na low-powered firearms at 26 na sumurrender. Isa dito ang regular na kasapi ng NPA at siyam ang membro ng militaryong bayan, 2 membro ng sangay ng partido sa lokalidad PL supporter, kasama ang sumurrender na si alias Jimmy, isang regular na membro ng NPA na nagbihag ng mga sundalo sa isinagawang enkwentro sa naturang lalawigan. Nagpasalamat ito sa mga sundalo na nagbigay na sa kanya ng pangalawang buhay ng mapayapa ayon sa pagsalita ng
9th ID na si Captain John Khalid Villesa ang mga rebuilding sa Morinder na ito sa iba't ibang petsa, subalit sabay-sabay na ipresenta. Ayon sa tagapagsalita ng 90 ID Infantry na si Captain John Paul Villesa, ang mga rebelde ay sumurinder sa iba't ibang petsa, subalit sabay-sabay na ipresenta. Kabilang sa dumalo sa okasyon ng Commander Solomon na si Lieutenant General Antonio Peralde, Grade Director ng PRO-5 na si Brigadier General Bartolome Bustamante at ng Gobernador ng Lalawigan na si Antonio Cu. Iyon din ang Battalion Commander ng 21st ID na si Lieutenant Sir Fred Piden Archen. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Uragon, Kaisyo, Timlagan, Isyo Balita, Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Big Radio, ang mimpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Isyo Balita, Patrol number 14, Jim Lagan, mula po sa Kabikulan. At magandang umaga nga pala, doon po sa mga taga 409. Diyan po sa Marinduque, CDC. At siyempre, sa lahat po ng mga miyembro ng ating mga reserve. Diyan po sa 409 ng Marinduque, CDC. Magandang umaga po. At siyempre, sa lahat po ng mga miyembro ng ating reservist, sa Philippine Army natin dyan. Uy, at doon nga pala sa mga natin, sa mga kaibigan natin diyan sa sa Gumaca, Quezon, magandang umaga. At ngayon papapasukin nga po pala natin ay si Miss May Palmones. Ito pong taga-Opti Marketing. Malaking bagay po 'yan para sa ating immune system at magbibigay po siya ng ilang pananalita kaugnay po sa ating immune system. Magandang umaga sa iyo, Miss May. Good morning po. Okay. Paano ba natin palalakasin ang immune system ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya natin? Okay po, good morning po. Bago po ang lahat, gusto ko po bumati muna sa mga nakikinig po sa inyo. Ako nga po pala si Maylene. Lahat po tayo, kailangan po natin ng masustansyang pagkain sa araw-araw para po lumakas ang immune system po natin. Pero po dahil sa pandemya, hindi po lahat ng masustansya nakakain natin. Kaya po bilang tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, ang kagandahan po nito, yung prutas at gulay ay maiinom po natin sa ating one of the juice sir, na naglalaman po ng buwamera, barley, maca, spirulina, wheatgrass, mangosteen, goji berry, pomegranate, grapes, turmeric, chlorella, moringa, graviola, stevia, and acai berry po. Lahat po ito ay nasa loob na ng one of the juice. Napakaganda po kasi po hindi natin kailangan napakalaki para po makain natin ang masustansya, which is meron po tayong 648,000 na ORAC value na nasa loob na po ng one of the juice. Okay. Kaya po ako po bilang nanay po na hindi rin po sana po ang kagandahan po ay yung mga bata po natin, hirap po tayo magpakain minsan ng gulay. Sa one of the juice po, makakain at maiinom na po nila ang gulay na kailangan nila sustansya sa loob ng katawan po nila. Maraming salamat sa iyo, Miss May. Thank you din po, sir. At saka po, kung naman po, may gusto po, pwede po kayo kumontak kay Sir Abrera at makakabili din po kayo sa kanila ng one of the juice po. Okay. Okay po. Miss May? Sana lang po, yung lahat, magandang araw po sa lahat po ng taga Lemery, Batangas. Mag-ingat po tayo at lahat po tayo sa buong mundo mag-ingat sa COVID virus. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, God bless. Thank you po, Sir Abrera, sa pagtawag po sa ulitin po. Okay. Maraming salamat at kahit papaano po ay
Alam po ninyo, ang Opti-Juice kasi ay talagang maganda po yan para sa ating katawan. No? Dahil, yun nga po, marami pong mga hindi natin nakakain. Ngunit kung kayo po ay magtitake ng Opti-Juice, ay para na po nyo nakain ang maraming gulay at maraming prutas. Lakasin po ang ating ka-issue, medyo wala na po tayong oras. At sa susunod na Sabado, baka makasama natin sa Japan. Okay. So, wala na po tayong oras. Samantala, tayo po ay magpapaalam. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At siyempre, kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At siyempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, sa lahat po ng tumutok ngayong araw na ito, sa po ng nanood, nakinig sa ating palatuntunan. At yung pong mga OFWs natin, good morning po. At po kayo dyan, no? Kayo ng mundo naroroon. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Buhay po kayo mga ka-isyo. At siyempre, pagpalain po ng Diyos. At sana po ay laging ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Huwag po kayong makakalimot na tumawag sa Diyos sapagkat yan lamang po ang ating kaligtasan. Ito pa rin po ang inyong likod, Dante Abrera. Maraming salamat po. Babo! Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita.